Passion, siguro pagtuturo. Go to karaoke? Wala. Gusto ko yung sa ngayon, ewan ko, iba-iba eh. Dati iba, ngayon iba. Pero sa ngayon, gusto ko yung With a Smile. James, ang paano? Pahaba ng buhay. Gusto ko yung With a Smile. With a Smile. Ang ito mas ko. Baby, don't listen. Funniest moment. Ano ba? Hindi ko maalala eh. Siguro yung ano, ang kwento lang ng nanay ko. Naginuman kami ng ate ko, ako tsaka ng bunso namin kapatid sa labas. Basta, marami akong funniest moment kasi nga, nakakatawa daw ako sabi nila. Funniest moment marami, lalo na kapag kasama ko yung mga kapatid ko. Lalo yung mga lalaki. Kasi pag yung mga babae lang, ako yung pinaka-funny sa amin tatlo. Pero pag buong magkakapatid, yung mga kapatid kong lalaki, sobrang walang matinong inilabas sa bibig yun. Pero yung sa ngayon, naalala kong funniest moment, yung sinabi ng nanay ko na nag-inuman kasi kami, ako, ate ko, tsaka yung bunso namin kapatid sa labas. Tapos, nung nag-inuman kami sa labas, so, lasing na lasing ako, tsaka yung ate ko, syempre, kailangan kumita, ward, laklak. Tapos, yung kapatid kong bunso, 17 lang siya noon, siya yung nag-alalay sa amin. Sobrang lasing namin, hindi na kami makalakad. Parang, karga-karga pa kami ng kapatid ko ng tisa sa kanan kaliwa niya. Tapos, pagpasok namin ng bahay, gumagapang na kami, habang na buhok namin, habang buhok ng ate ko, gumagapang na kami paggapang namin. Ayun, sabi ng nanay ko, parang sada. Tawa daw siya ng tawa kasi parang may pumapasok na sada sa bahay. Tapos, favorite childhood memory. Ano ba? Childhood memory. Childhood memory. Hindi kasi maganda childhood ko. Hindi, childhood memory. Siguro, wala akong naalala nung sa Cavite. Siguro, nung tumira kami, wala rin ako masyadong naalala sa Pulanlupa. Siguro, yung pinaka naaalala ko, yung tumira kami sa Lopez. Yun, tumira kami sa Lopez. Ayan, may mga iba-ibang klase ng tao na kaming nakasalamuha. Ayun, yun yung, favorite childhood memory ko. Yung kasama ko silang nagpe-paper doll, ganun. Yan, yung ate kong galing-galing sa paper doll. Kaya, lagi niya natatalo lahat ng kalaban namin sa paper doll. Yun, favorite child memory ko yun. Tapos, dream job as a child, doctor, surgeon. Gusto ko yung nagkakal ng mga laman loob. My first job, ano ba? Legal or illegal? Illegal na first job ko, nung labandera. Tapos, hindi, ayun ba? Nag-ano rin kasi sa bakery, paggawa ng mga pulburon. Tapos, sa school, nagtinda ng yema. Yema ba yun? O yung, may tawag kasi din dati, yung order ka ng isang, tray ng ganyan. Tapos, hindi siya bibingka eh. Basta, kulay brown siya, maliliit lang. Dos lang yun dati, ganito kaliit din. Yun. Pero legally, pagka-graduate ko, tapos bago pa rin, syempre, nag-librarian din ako. Student librarian, ganyan. Madami yung pinasok, tindera ng kung anik-anik. Pero yung legally, pagkatapos ko mag-graduate ng college, ang pinasok ko, nag-teacher ako. Wow! Hindi halata, pero yun, teacher ako. Tapos, ano ang dislike ko sa work life ko? Crab mentality. Kahit saan naman eh, crab mentality. O, yun. Siguro yung yung para na-insecure sa yung mga co-teacher mo, ganun, or natitreaten, or hindi ko alam. Basta yung yung pagkakaisahan ka. Kasi parang magaling ka ganun. Or nag-excel ka. Yun. Tapos, best surprise you've ever received. Or you ever received. Best surprise. Best surprise I've ever received. Propose. Disneyland, Disney Sea. Nag-propose sa akin. Tapos, mamahaling hotel yung namin. Tapos yung I ever did naman. Best surprise I've ever did. Hindi kasi ako magaling sa surprise. Lagi ako nahuhuli. Pero, wala pa talaga. Kasi puro palpak, puro lagi ako nahuli. Siguro best surprise na nagawa ko, hindi para sa partner ko, para sa ate ko. Binili ko sila ng ticket buong pamilya. Yun. Papuntang Pinas. Plain ticket, papuntang Pinas. Buong pamilya sila. Yun. Tapos, most embarrassing moment. Most embarrassing moment. Kahirapan. Hindi ko alam. Ang dami siguro. Kasi nga mahirap lang kami. Isang kahit isang tuka. Kaya nakakahiya. Yung mga galaw. Yung mga decision sa buhay. Mga kung ano-ano. Isa pa sa most embarrassing moment. Yung most embarrassing moment. Yung first time kong mag-keme. Tapos hindi ko alam pa. Tapos yung kasama ko. Biden. Wala rin siya alam sa keme. Siyempre, siguro sa part niya, lalaki naman yun. Pero, baka first time niya gagawin, puro load lang siguro siya. Ako din, wala. I would have any talent or power, what would I choose? Gusto ko, nakakabasa ako ng puso ng tao. Isip at puso ng tao. Para alam ko sino yung iwasan ko, tsaka alam ko yung sino yung pagtsatsaga ko, pakikisamahan ko. Ganun.
Ewan ko. Ang hirap kasi basahin ng tao. Parang iba yung, basta, ang hirap. Parang ang hirap intindihin ng tao. Ang hirap hulaan nasa isip at puso ng tao. If I could have dinner with anyone, who will I choose? If I could have dinner with anyone, I would choose my mom. Nung nagtatrabaho pa ako, madalas ko silang kada sahod, 15 katapusan ng sahod namin, kada sahod, kakain kami kung saan Greenwich, Shakey's, Jollibee, McDo, lahat na ng fast food na kainan namin, Gilligan's, basta, ikakain ko sila sa labas. Zarks, mga ganyan, Turks, mga paborito nila, ni mama. Gusto ko kumain ulit. Gusto ko ulit siya dalhin sa mga gusto niya kainan. Siyempre, buong pamilya, kasi gusto naman ni mama buong pamilya. Who's your favorite celebrity, national or international? International, feeling ko wala. Pero gusto ko si Bretman Rock. Tama ba? Basta si Bretman, gusto ko siya. Tapos, wala masyado international eh. Hindi ako may singer, syempre. Celebrity. Basta si Bretman Rock ang gusto ko. Pero, pag local naman or national naman dito sa Pilipinas, gusto ko, favorite ko number 1, Tony Gonzaga. Glock 9. Nadine Lustre. Yan. Yan yung mga gusto ko, yung mga favorite ko. Tapos, biggest fear, deepest fear. May mga fear ako, halimbawa, may fear of snake ako. Ayoko sa mga madulas. Mahahaba, magtigas dyan. Nakakaya. Pero yun, fear ko yun. Tapos, may fear of rin ako, deep water. Ganyan. Tapos, syempre, fear ko rin yung mawala ng mahal sa buhay. Regrets in life. Marami akong regrets in life kasi marami akong kalokohan na gawa nung kabataan ko. Unang-una, hindi ko maalala. Nung hindi naman lahat regrets talaga kasi syempre yung iba, may mga aral ka din natutunan. Bawa, gusto mo makisama, kaya mo nagawa. Gusto mo makiuso, kaya mo nagawa. So, may mga learning ka rin naman na nakuha. Pero, yung regrets talaga, nung college, meron isang mabait na classmate na mabait siya. Pero nasa grupo kasi siya na hindi namin kagrupo. Tapos, hindi siya active kasi buong paano ko sabihin? Basta gano'n, parang pinagdudahan siya ng grupo ko na, ganyan nakuha niya, gano'n. Parang hindi niya naman deserve. Baka dinaya niya lang yan, gano'n. Tapos, itanong natin, gano'n. Tapos, tinanong namin kung kung totoo yung nakasunod doon na gano'n, na grade. Tapos, yan, lumabas na totoo naman pala. Tapos, nagalit sa akin, syempre, yung, parang mentor niya kasi, syempre, pangit naman talaga yung ginawa ko. It's my fault. Inamin ko. Nagsorry ako sa dean, nagsorry ako dun sa mentor, nagsorry din ako dun sa tao. Na-influensyahan din kasi ako. Pero hindi, wala akong sisisi. Hindi ko sisisi mga kagrupo ko, hindi ko sisisi mga kaibigan ko. Ako may kasalanan nun. May kasalanan nun. Tapos, one thing you wish you would change in your past. You could change your past. Wala. Kahit yung 6.5 years kong relationship, hindi ko siya babaguhin. Okay lang sa akin yun. Na maging kami ulit sa next. Hindi. Ano ba? Gusto kong baguhin sa Pasko. Wala akong maisip. Feeling ko okay naman yung hagdan na dinaanan ko. Feeling ko okay naman yung way na tinahak ko. As how do you define success? Success, pag masaya yung puso isip ko, tapos payapa yung kalooban ko. Meron akong peace of mind, tapos masaya ako, hindi ako nag-aalala sa mga kung ano-ano. Or syempre, worry is part of life. Mag-aalala ka, pero hindi yung OA talaga, na hindi ka makatulog, wala akong magawa, ganun. Feeling ko success ako. Successful ako. Pag nakakatulog ako ng minding, ganyan. Tapos wala akong sasaktan ibang tao. Feeling ko successful ako. Kasi hindi lang naman ako successful kung umabot sa punto kaya kung agrabyado sa ibang tao. Most meaningful relationship you have, my relationship with my parents. My relationship with my parents is the most meaningful relationship I have. Pero maybe, na-taken for granted ko siya. Maybe. Pero, alam ko, as far as I know, I did my best naman para maging proud sila sa akin, maging masaya sila, gumabuhay nila. Ganun. Pero yung relationship ko talaga sa kanila yung sobrang meaningful kasi hindi ako magiging ako o hindi magiging katugali ko, hindi magiging gato yung pagkatao ko kung hindi rin siguro dahil sa kanila. Naalala ko yung tatay ko, nandun kami nakatira sa maraming adik. Ginawa niya, kahit di siya lumaki, tinanggal niya kami doon. Nagsimula kami sa wala kami talaga. That's big move yun, diba? Personal motto in life. My personal motto naman, dati pa, yung enjoy life, enjoy today, enjoy now, enjoy present, enjoy the present, ganun. Pero, nung nawala si mama, doon mas lalong nagkaroon na meaning yung ibig sabihin nun, na we never know what tomorrow will bring. Nobody knows what tomorrow will bring. Yung Lord lang. Kaya,
let's just make the most out of it. Ngayon, kung gusto natin mag-makeup, gawin natin yun. Kung gusto natin kumain, gawin natin. Huwag lang sobrahan sa lahat ng bagay. Too much happiness, too much sadness, too much eating, too much drinking, too much of everything is bad nga sa nila. Kahit nga, too much of vegetable eh. Sobrang kain mo ng gulay, nakaka-bloat niya. Basta, balance everything. Pero enjoy it while balancing it. Yun. Tapos, ano pa ba? If you could go back to your youngest self, what will you say? Youngest or younger? What will you say? I'm still young. Pero if I could go back, spend time with your mama. Spend more time with your family. May times ng buhay ko, hindi ko alam if 4 years, 3 years, 4 years, 5 years. Every simula Friday after work hanggang Sunday morning, wala ako sa bahay. Tapos don't worry. Iyakin kasi ako. First time kong pumunta sa mundo ng malayo sa bahay. Lumabas sa mundo ng malayo sa bahay sa namin, compound namin. Nung college. Tapos, ang haba ng pila. Diyos ko, sobrang haba ng pila ng enrollment. Tapos naiiyak ako. Hindi ko na kaya. Sabi ko, ko talaga. Basta, ganun. Siguro, that's part of life. Yung mga ganun. Tapos, yun. Don't worry. Nothing is permanent. Life is permanent na eh. Tapos, how do I define death? How do I define death? Medyo sariwa pa. Ayoko maging emotional para sa mga manonood. Wala nang manonood. Meron. How do I define death? Siguro scary. Kung ako sarili ko, scary siya. Scary ang death. Pero more on siya acceptance. Death is acceptance siguro na that's the end. Parang that's the end of your journey dito. It's time to go up there or down there. Death is missing. It's so painful. Iba siyang type of pain eh. Kasi you're missing someone na hindi mo pwedeng puntahan, hindi mo pwedeng tawagan, hindi mo pwedeng, alam mo yun, lahat lang na natitira sa'yo, memories lang. Hindi mo siya pwedeng tawagan, uy, kamusta na? Hindi mo siya pwedeng puntahan, bisitahin, o you spend so much money para lang makasama yung tao na yun. That's death eh, para sa akin. Kung ako naman yung mamamatay, siguro yun nga, accepting na, ito na yung end of my journey. I hope I did my best in this journey. Death is something na I cannot define with words. All I have is pain. Pero maybe someday I can define it properly. But at the moment, I don't know how to define it. What's the most important thing in life? Why? Health. Siguro, influensya ni mama. Pero, bata pa lang ako, health conscious na talaga ako. May sa gulay, isda. Hindi ako mahilig sa baboy. Hindi ako mahilig sa mga spices, asin, asukal. Hindi ako mahilig dyan. Kape, hindi ako mahilig dyan. Ngayon na lang, tumanda na. Signs of aging. Hindi. Pero, kape is okay naman. It's good for your health. Pero, too much ng, not good. Pero, health is the most important thing in life. Not money, not family, not anything. May recite at kasi nagkaroon ako ng maraming pera. Maraming pera. Pero hindi nun na delay yung kalusugan ng nanay ko. Tapos ang ingay-ingay sa nanay ko, bata pa lang ako. Mag-diet ka, mahalaga mo sa sarili mo, huwag ka masyadong tinapay ka. Pero hindi naman yung kinamatay niya. Pero siguro kung mas healthy siya, baka hindi ganun kabilis. Pero wala, nobody knows. Hanggang doon na talaga siya. Siguro kahit na hindi ko siya iningay ng mga panahon na yun, o kahit na iningay ako sa mga panahon na yun, yun talaga yung, road niya. Hanggang doon lang din talaga siya. Pero yun nga, most important thing in life, health talaga. Kasi, even if you have family, kung pangit yung health mo, mawawala ka din. O kaya, you're taking care of your family but not your health. Pero pag nawala ka, nonsense. I hope nagigets mo. Natutuwa kasi siya sa pinapanood niya. Nanonood kasi siya eh. Ayun, yun para sa akin yun. Tapos, afraid not to accomplish. Siyempre, I'm afraid, I'm not afraid of not accomplishing something. I'm afraid na, I'm afraid I'm not doing anything. Kahit hindi ko ma-accomplish yung isang bagay, basta I'm doing something to accomplish it. Okay na ako dun. Tapos,
I'm afraid na na nakakagambaro-gambaro nakakadigay mo ng best mo to accomplish it. Nakakalimutan mo na yung present. Yun, hindi maganda. I'm afraid na napapabayaan ko yung present. Or hindi ko na-enjoy yung present. Yun lang. Not to accomplish or to accomplish, basta hindi. I'm not into that. Tapos, what's one thing you're proud of accomplishing? Siguro pag teacher. Kasi at the end of the day, gusto ko pa rin magturo dito man sa Japan or sa Pinas. Tuwan-tuwa siya sa dog. I'm proud of being a teacher. Once a teacher. Kasi, naalala ko, nung time na nag-aaral pa lang ako, sa college ako sa teacher, palagi nasisip yung mamalaki ni Papa sa lahat. Ni Papa sa lahat na, teacher yan. Nung nakapag-graduate na ako at nagpaturo na ako, palagi pinagmamalaki na teacher ako. At nung, kahit nandito na ako sa Japan, iba na yung trabaho ko, palagi pinagmamalaki na teacher ako. And that's, I'm so proud of. And I will go back to teaching anytime. Because anytime talaga gusto ko. I'm willing to. Since ganito rin yung interview. Yung my way of speaking siguro. Kasi hindi ko siya pinifilter. I say what's on my mind. That's the type of person ako. Kaya minsan nakakasalit na ako ng tao and I'm not proud of that. I hate that. I'm trying to change that. Since then until now, lumalabas talaga sa mga sabihin. Hindi ako makapag-campaign. Pangit yun. Tapos, ideal day or perfect day looks like. Hindi ko alam. Wala akong ideal day or perfect day eh. Siguro kasama ko pa rin yung pamilya ko. Buong pamilya ko. Pero hindi ako magluluto, maglilinis. Or, if ever, gagawin ko siya. I wanted to do with somebody. Meron ako kasama maglaba. Kasi kasama maglaba. Nagluluto. At nag-uwi sa plato. Ang ingay na talaga. It's my favorite memory. Dami pang favorite memory. Can I think about it? Kasi sobrang dami niya. Yukuri tabete yo. Sore, choco, doko ni ireru? Hora, aite nai. My favorite memory. Tuwing nag-onsen kami, that's my favorite memory. That's one of my favorites memory. Tapos, favorite memory ko din yung natawag namin yung mama at papa ko tsaka bunso namin kapatid galing Japan dito. Ay, galing Pinas dito sa Japan. Tapos, favorite memory ko din yung pag kumakain kami sa labas, nagiinuman kami ng buong pamilya. Tapos, yan, dami kong favorite memory ko. Pero kung papipiliin ako ng isa, siguro yung nanganak ako. Sa pangalawa. Sa una at pangalawa, nanganak ako. That's one of my favorite memory. Feeling ko tapang, wah, naks ko. Eh, ang dami kasi. Ang hirap naman, no? Favorite memory, isa lang. Favorite memory ko rin, nag-Batangas kami, buong pamilya. Ang dami kong favorite memory. Kasi my life is, sobrang dami kong biyaheng, binyahe. Pag nagmumotor kami, ko, husband ko, yung magdadala lang kami ng motor. Punta kami ng mountain, sigaw lang ako doon. Basta, ang daming favorite memory talaga. Kasi I'm full of memories. Tapos yung dinala ko sa Nabana no Sato, yung nanay yung tatay ko. Buong araw yun, talagang tawa lang silang tawa kasi kilig-kilig lang sila yun. Tapos, what would you like people to remember you for? Ang hirap naman eh. Okay lang kahit hindi nyo nakalala siya. Remember me for? Siguro paano ba? Siguro that I love with all my heart. Hindi naman kasi ako maraming kakilalang tao, pero kung meron mang taong nakakakilala sa akin, siguro alam nila na hindi ako palaging present. Lalo na nakatala ko ibang bansa. May dalawa akong anak. Hindi ko palaging matadala ng mga anak ko. Tapos hindi ako palaging makakawin ng Pilipinas. Pero alam nila na pag sinat nila ako, pag nawagan nila ako, makakasagot ako. Kahit maingay mga anak ko. Kahit yung mga anak ko. At alam nila na mahal ko sila kasi pagkasama ko sila yung pang gusto ko sa kanila. Masaya ka ba? Yung ganon. Kasi I want everyone that I love na masaya sila. Tapos, komedyante kasi ako eh. Hindi lang halata, pero pinapasaya ko talaga yung mga pagkasama ko sila. Yun ang alam ko. Last thing that made you cry. Ayan, yan, yung nanay ko na yan. Kasi nawala na siya. 2 buwan pa lang. Hindi, wala pa. 1.5 month pa lang. January 1, February pa lang ngayon, 20. Isa't kalahating buwan pa lang siya nawawala. That's the last thing that made me cry. Best piece of advice na natanggap ko, choose wisely sa pagpili ng taong pakakasalan mo. You may follow your heart, pero, think 100,000 times. Tapos choose wisely talaga sa taong pakakasalan mo.
Pero sabi nga nila, lahat to, plano ng Diyos, lahat to, alam mo yun, nakalaang mangyari, ganun. Kasi, I had almost 7 years of relationship, pero bakit never ako nabuntis noon, or never kaming nagpakasal, kahit secret marriage mo or what. Because, hindi yun yung nila ng Lord eh. Hindi hanggang dun yung, plano niya para sa amin. Pero, yun nga, choose the one you marry. Kung siya naman ang pinaksalan ko, napakasalan ko, hindi naman ako magsisisi, mabait na tao naman yun. Pero, it's not what si God's plan kasi eh. Nandito ako sa plan ng Lord. Sinunod ko. Hindi, wala akong sinuway na kaya. Hindi ako mabuting tao, pero, alam ko, na nilalakaran ko yung plan niya. Kasi, masaya ako eh. Kung terrible ang buhay ko, sana, mali yung faith. Balik! Mau tabe ka? Kanon? Hai. Your advice to everyone. Be present. Enjoy the present. Don't think too much. Stand on your own. Paiyak na si mama nak eh. Oh, kako niya ito ite. Ay, matomete. Why did you decide to have this interview? Because nobody does. Hindi. Why did I interview myself? Because I want to share something pero wala naman nag-interview sa akin. Nobody does. Ako, I interview myself because nobody does. I did it myself. Kung magkaroon ng Tony Gonzaga, Tony Talks, parang ganun. Bakit? Kasi I believe everyone has a story to tell talaga. I believe na even hindi siya artista, hindi siya sikat, everyone is fighting some battles. A battle. I believe everyone has something to tell. Has a story to tell. Tapos it can inspire someone, everyone. I believe in that.